Grabe, almost 1 year na to sa drafts ko. Ito pala yung video nung nag-intro kami sa freediving last year, October 2023. Maaga tayong umalis nito, 3 AM yata. Siyempre tayo yung driver. Sinundo muna namin dito si Ate Pao, tsaka si Kuya Mike dito sa bahay nila. Tapos bumili na rin muna kami ng mga chichirya sa 7-Eleven. Sobrang importante niyan guys, dahil pag wala kayong snacks, magugutom kayo dun. Kasama rin pala namin dito si Ate Lala, aka Ching. Dito sa may bandang Tagaytay, syempre nagpa-diesel muna kami. Mahirap nang maubusan ng diesel sa kalsada guys. Kaway muna sa vlog, kala pa ni Ate Pao picture oh. After ng ilang oras, dumating na kami rito sa Mabini, Batangas. Syempre nag-stop over muna kami rito sa karenderya para kumain ng breakfast. Kami kasi guys yung grupo na bawal magutom. Bale hindi nga pala kami sa SLEX dumaan. Dumaan kami sa Tagaytay tapos Lemery kami dumaan. So ayan na, nagsiserve na si ate. Hotdog tsaka longganisa. Syempre, isang kanin sa akin tsaka 3 longganisa tsaka isang hotdog dahil napagod ako mag-drive eh. Yan guys, kain muna tayo. Mabisa yan guys. Binilisan lang namin yung kumain kasi may hinahabol kaming oras. Yung intro to freediving kasi namin na lesson is magsa-start siya ng 7 AM yata yun. After ng mabilisan namin kain, rekta na kami sa biyahe ulit. Dumiretso na kami dito sa Freedive Drive. Ito guys yung parking area dati. Pero kasi ngayon nire-renovate na ngayon yan eh. Hindi na ganyan itsura niya. Pero dito kami pumarada. Ayan si ate. 150 yata yung bayad dyan per overnight. So after namin magbayad ng parking, punta na muna kami sa HQ. Ito yung kalsada after ng parking papunta doon sa HQ. Bali medyo makipot siya, tapos ito dito may tulay. Pero konting lakad lang, siguro mga 150 meters or so lang yan, then makakapunta na kayo dun sa mismong HQ. Ayan, meron silang malaking banner kaya hindi kayo mawawala. Medyo sketchy lang yung daanan, tsaka syempre matarik kasi puro bato. Pero all goods lang naman. Ito na guys yung parang pinaka HQ dito sa Freedive Drive. Ito yung store area / check-in area nila. So pagdating namin, syempre nag-check-in muna kami. We confirmed our booking. And then ito ang itsura guys. Sobrang ganda. Maaliwalas. And then yan, yung tinuturo ni ate, nandyan yung dormitories. Nandyan yung AC na room. Ayan, so dyan kami mag-i-stay. Bali shared room yan, good for 8 packs. So bali may mga kasama kami dyan sa room. 4 kami. So, may kasama kaming another na 4. Then meron din siyang sariling toilet sa loob. And then may AC tsaka may 2 fan. So after checking out the room, mukhang okay naman, wala nang problema. Bali kukunin na namin yung mga gamit namin sa sasakyan. Yun ang kinakatakot kasi baka pag dive ko, magmukha akong hippopotamus eh. So ito na guys, babalik na kami sa car park para kunin yung mga bags namin, mga gamit namin, mga inumin, pati mga snacks. Bale yung dala pala namin, puro mga damit lang, mga pamalit. Dahil wala pa kaming dalang freediving gear niyan kasi nga intro pa lang namin, di pa kami nakakabili ng kahit ano. Pero okay lang naman kasi kasama na sa binayaran namin yung rental for the freediving gears, which includes the mask and the snorkel, pati yung mga fins. Mamaya makikita nyo yan. Mahirap pala maging vlogger. Grabe, hindi pa kami nagsisimula, pagod na ako. Mali pala yung sinabi ko kanina. Bali meron pala silang dalang mask and snorkel, si Ate Pao, si Ate La, tsaka si Kuya Mike. Bali ako lang yung talagang walang dalang diving gear. Meron ako niyang dalang swimming goggles, pero hindi ko siya nagamit. And actually, hindi siya pwede sa freediving. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Bumalik muna kami ulit sa room. I think kinuha namin dito yung mga action cameras. Bali may dala kami niyang Insta1 RS tsaka GoPro. After noon, nagpunta kami rito kay Coach Janine para mag-attendance, and I think meron siya binigay sa amin dyan na checklist if tama yung memory ko. So tamang sulat-sulat muna dyan si Ate Pao, and then boom, napalo pa nga. After nung attendance kay Coach Janine, dito naman kami kay Coach Chokes para kumuha ng mga fins na kasama dun sa rental na binayaran namin. Bale yan, pinakamalaking size ako guys, and then binigyan rin ako ng mask and snorkel.
Okay, so explain ko lang real quick bakit hindi pwede yung swimming goggles ko. Bale kasi pag nag-free dive kayo, hindi lang yung tenga nyo yung i-equalize nyo, pati yung mask kasama. And if goggles yung suot-suot mo, hindi ka makakapag-equalize ng mask. So, mabibuild up yung pressure sa mata mo, pwedeng pumutok yung mga ugat mo sa mata. So, yun yung pine-prevent natin, kaya hindi ka pwede mag-goggles. And then dito, tinasagutan namin yung mga health checklist na binisam ni Ma'am Janine. Pero tamang exercise muna ako guys. Marami kasing kettlebell dito kasi yan yung ginagamit na weights para dun sa mga lines. So I think dito naipasa na namin yung mga health checklist namin. Okay. Waiting na lang kami para sa aming theory lesson number 1 with Coach AJ. So after 20 minutes, tinawag na kami ni Coach AJ para bumaba kasi mag-i-start na yung theory lesson namin bago kami mag-open water. Bale guys, ito yung area kung saan kami nag-lesson and then grabe, first time namin dito, ang ganda ng view guys. Panalong panalo, ang linaw ng tubig. And then dumating na si Coach AJ, tapos ito na, magle-lesson na kami. Kailangan natin on time lagi tayo. And huwag naman natin hayaan na yung nade-deprive yung learnings ng iba dahil inaantay namin kayo. So sa second session, pag na-late kayo, bahala kayo kung paano kayo makakapunta doon. Ganun ako ka-strict. Okay? Especially sa time. Bawal ang late kasi guys. Ito nga pala guys si Pempem, bali alaga siya ni Coach Alan. And then resident din guys. Never dive alone. Do not take air from a scuba diver. Okay? Please lang, baka may mga salubong kayo na scuba diver. Okay? Pag nagpapanik, underwater, ganyan. Okay. Ayun, mga after 1 hour, natapos na yung lesson namin. So, preparing na kami rito for our first open water session. Bali, ang na-assign nga pala sa amin si Coach Alan. Shoutouts kay Coach Alan. Hindi ko na na-video yung papunta namin ng open water. Pero ito yung mga attempts namin. Ito guys si Kuya Mike. Bali, ang ginawa pala namin dyan is rotation. So, ako yung nauna and then sunod-sunod kami. First discipline is FIM, F-I-M, or what you called free immersion. Bali, ito guys yung pinakamadali. So, ang poproblemahin mo lang dyan is hihilahin mo yung sarili mo pababa using the rope. And then, kailangan mo lang mag-equalize going down and then hatakin mo ulit yung sarili mo pataas. Ito naman guys yung mga attempt ni Ching sa free immersion. Bale, excuse nyo na lang yung mga basura, no? Medyo madami kasi. Nadali kami ng basura guys. Ito naman yung mga attempts ni Ate Pau. So, yan, hinahatak niya lang guys yung sarili niya sa tali. Hindi lang maganda yung body positioning niya. As you can see, medyo naka-bend yung knees niya. So, dapat straight body lang yan. Pero okay lang naman. We're just getting used to the water pressure as you go down. Sobrang importante pala guys is to stay relaxed at all times. Okay? So, if ever mag-try kayo mag-free diving, relax lang kayo. Ayun, so ito na guys yung mga attempts ko sa FIM or free immersion. Bale, unang FIM ko, umangat ako agad kasi sobrang lamig ng tubig, nagulat yung katawan ko. Okay, pero after that, all goods naman. Although hindi ko naabot yung dulo, I think this line is around 11 meters. So I think nakaabot naman ako ng 8. Pero all goods lang kasi nakapag-equalize naman ako and then tamang relax lang. Pag di na kaya, angat na sa tubig. After ng first open water session namin, tamang lunch muna kami. Bumalik kami rito sa HQ. Grabe, talaga nature vibes dito sa HQ. Okay guys, ito na yung second open water session namin. Bale, first part, FIM pa din, free immersion. And then after that, FIM pa din pero may swim away na this time around. Ayan, makikita nyo si Kuya Mike, nag-swim away na siya. Second attempt, FIM pa din and then may swim away part.
Okay, so very good yan guys si Kuya Mike kasi mabisang mabisa yung pag-film niya. So nakalalim siya and then meron pa siyang enough na breath hold to do the swim away. Yan palang mga gamit naming fins ay plastic fins. Okay, so for intro okay naman siya pero mabigat siyang gamitin and hindi siya ganun ka-efficient. Okay, ito yung attempt ni Ate Lala for swim and swim away. Hindi nga lang ganun kabisa kasi tignan nyo yung legs niya guys, parang nagsisishore lang. Okay, so ito naman si Ate Pau. So much better yung body position niya, although hindi pa rin perfect, and then tuloy-tuloy lang for equalizing. So makikita nyo dyan mag-swim away siya mamaya. Mabisang mabisa yung finning technique nito ni Shobi kasi malaki yung legs niya kaya kayang-kaya ng power niya. Ayun grabe parang papunta ng Marinduque Ito guys yung second attempt niya for swim and swim away. So ganun pa rin guys, tamang hatak lang sa lubid and then equalize and then pag kaya na, swim away. Okay, ito na guys yung attempt ko for swim and swim away. So makikita nyo rito, maganda naman yung body position ko, talagang diretso lang yung katawan ko. Kaso nga lang, parang kasing lapad kasi ako ng aparador kaya ang hirap din guys. Ayan maganda rin yung finning technique ko. And then, ayun nag dolphin kicks pa nga pataas. Pasikat kaboy. Okay, second attempt for swim and swim away. So makikita nyo may kapitbahay tayo sa likod that's doing the same thing. I think this is Coach Janine. So ayun, buti na lang hindi kami nagkatamaan. And then ayan, tuloy-tuloy lang tayo ng swim away. Maganda yung finning technique natin. Then pag wala ng hangin, tamang ahon lang. After our second open water session, dinner time na guys. So makikita nyo gabi na. Maliwanag naman dito guys sa HQ kaya walang problema. Wala rin masyadong lamok, so goods na goods. So eto, papunta na kami sa may dining area. So pipick upin na namin yung food namin. Bali kasama pala yan sa binayaran namin. So may one plate of food kayo, isang rice, and then normally dalawang ulam. So isang protein tsaka isang gulay or sabaw. Dito guys, nagpi-place kami ng extra order namin. I think nag-order kami dyan ng extra rice, sisig, at saka yung grilled hotdog na may tomato sauce ata yun. Hindi ko na masyado matandaan. And then, hanap na kami dyan ng table namin. So, dyan kami uupo sa may gilid. So, ayun. Ayun guys. Tamang time-lapse muna tayo ng dinner namin. Ito guys, dumating na yung sisig. Okay, tsaka yung mga extra rice. Bale, sobrang nakakapagod guys yung dalawang open water session kaya talagang kakailanganin yung kumain. Pag hindi kayo kumain, manghihina kayo or much worse, magka-cramps kayo sa dagat, which is definitely not ideal. This is the second day, so tamang good morning. Ayan itsura guys sa HQ ng morning. Napakaganda, napakaaliwalas, and then comfortable naman yung beds. Medyo may mga langgam nga lang na malalaki, pero aside from that, nakapahinga naman kami lahat. Ito guys, si Ate Pao tsaka si Ching, nag-aayos sila ng mga gamit for today. And then syempre, as usual, punta na kami sa dining area kasi magbe-breakfast na kami. So for pick up na yan, maaga nagigising yan sila ate dahil pine-prepare na talaga nila agad yung mga pagkain. Ngayong morning guys, dito nga pala kami pumuesto sa may baba. Ayan, so makikita nyo, talagang nakadikit kami sa dagat. Bali may overlooking siya, and si ate pa paduyan-duyan pa. So napakaganda rito guys sa harap ng tribe. Solid na solid. Talagang kung stress kayo, mababawasan yung stress nyo. Ayun
Kita nyo naman yan guys, oh. Talagang mapapa-good morning ka dyan. And then, meron tayo rito pritong bangus na malaki, itlog tsaka sabaw. So, ayan, kain na tayo guys. After pala ng breakfast, bali nagpahinga lang kami siguro mga 10 to 15 minutes. And then, bumalik na kami rito sa may baba. Preparing na kami dito para sa yoga session with Coach Alan. So, ayan guys, nakasetup na kami. Grabe guys, tong yoga session na to with Coach Alan. So, okay, so aware naman ako na yoga has something to do with stretching and breathing, no? Pero all of this time, akala ko nakakatanggal siya ng stress. Grabe tong yoga session na to guys. Nadagdagan yung stress ko, pagod na pagod ako. Ito guys, itsura ni Ate Pau and Kuya Mike after ng yoga session. Grabe, para mga inaping butiki sa gigilid. Okay, rekta na tayo sa third open water session. Ito si Kuya Mike, duck dive, arm pull, finning technique. So, equalize. Medyo nakalalim siya niyan, maybe around 4 meters, pero angat agad. This is Kuya Mike's second attempt. Duck dive, arm pull, ganda, finning technique. Syempre, equalize. And then, pag hindi na kaya, syempre guys, angat na tayo. Doon lang tayo sa safe. Ito guys, yung third attempt ni Kuya Mike, yung duck dive, arm pull, finning technique, equalize. Ito guys, grabe, lumusot na siya agad sa diamond. Napakabisa. Ang lupet. Okay, hindi pa siya nakontento guys. Inuulit pa niya ulit. Arm pull ulit, finning technique, equalize. And then, mas mahaba ngayon dito yung swim away niya. Ayan, arm pull ulit. Ito na guys yung diamond. Umikot pa nga. Grabe oh. Napakatindi. Alright, dahil hindi pa marunong mag-duck dive si Ching, bali nag-focus muna siya sa FIM ulit, free immersion. Pero mas mababaw yan guys. I think this is around 5-6 meters lang. So after the FIM, tamang swim away lang. So ayun guys, yung diamond nakita yung sa likod. And then medyo marami tayong kasabayan dyan kasi maraming students that day. Second, the FIM. Okay, tamang hatak lang, kalmado lang. Dito guys, pag mag-swim away si Ate La, tignan nyo. Nakalimutan niya ng mag-finning technique. Parang na mental block yata siya. And then ayun, medyo nag-seizure lang yung legs niya. And then that's it. Third attempt, FIM ulit si Ate La. Ganun ulit, standby lang kami sa taas. Pinapanood lang siya. Op, turn. And then finning technique. Kaso hindi masyado mabisa kasi nag-seizure na naman. Fourth attempt, FIM pa rin. And then makikita nyo guys, magsi-seizure na naman yung legs niya, no? Ay! Tamang seizure lang. Alright, ito naman guys si Ate Pau trying to do the duck dive. So hindi lang siya masyadong nag-tuck, pero babawiin niya yan sa kanyang finning technique, mamaya makikita nyo. So sa session namin na to, sa duck dive na hirapan si Ate Pau. So ayan, makikita nyo medyo mas okay yung duck dive niya, kaso kulang siya ng momentum and power. Alright, third attempt after personal coaching with Coach Alan. Ayun, medyo gumanda na yung duck dive niya. Ay no, grabe yung finning technique oh. Leg power lang guys ang sakalam. Oh, okay. Yan, medyo nakalayo na siya. Bawing-bawi guys sa finning technique. Solid. Okay sign. Very good. Very controlled, relaxed, and then angat. So, para pala aware kayo guys, bali nagkaroon pa kami ng theory class nung umaga for duck diving, no? So tinuruan kami ni Coach AJ paano yung mga steps and proper technique in doing the duck dive. So meron siyang mga iba't ibang steps to do it properly.
Okay, so kailangan may momentum ka muna sa simula, then yung tuck, then yung proper arm pull, and then yung feeling technique. Napaka-importante. And then syempre, wag nyo kakalimutan guys mag-equalize. Kasi pag hindi kayo nag-equalize, hindi kayo makakalalim, then may chance pa na pumutok yung eardrum nyo. Okay, dudugo yung tenga nyo. At yun yung ayaw na ayaw natin. Okay. So, if nahihirapan kayo personally na mag-duck dive, wala namang pressure no to do the duck dive sa intro. Pwede naman kayo guys mag-film and then swim away na lang muna. Mas madali yon. And then sigurado naman ako na yung kasama nyong coach will set up the line para mahatak nyo yung linya for doing the free immersion. Yan. Makikita nyo guys sa video, madami kaming mga kasama dyan. Nasa paligid lang namin. Kasi marami kaming kasama dyan na nag-intro. I think we were about, around 40 students yata that day. So, ayun, tayo sa atin sa likod, mabisa. Tamang duck dive lang. Okay, napagod na rito guys yata mag duck dive si Ate Pau. So, nag-free immersion na lang siya and then swim away. Unfortunately, if tama yung alala ko, hindi siya rito nakatagos dun sa Diamond. Pero technically, kaya niya na eh. So, I don't know, maybe kinakabahan lang siya or I don't know the exact reason. Pero, ayun guys, so maganda naman yung swim away niya. And then, lalapit siya dyan sa Diamond pero hindi siya makakatagos. So, ayun, iniwasan niya. This is me guys, first duck dive attempt. Ganda ng tuck, ang ganda ng arm pull, finning technique. Kaso nga lang nasobrahan sa tuck, kaya umikot tayo guys. Ayan o, kita nyo, para akong balyena. And then, ito na, second attempt. Di nakuha na yung duck dive, pero ito, finning technique. Syempre guys, tumagos tayo agad sa Diamond. Dahil yan talaga yung pinaka-goal natin eh. Okay, this is another attempt. So makikita nyo, medyo malayo yung video, pero maganda yung finning technique. Pasok tayo sa Diamond, and then angat agad. So ayun, after the third open water session, grabe, yung pagod namin guys pang next week na. Hindi na rin kami masyado nagtagal sa room dahil lunch time na yan, so check out time na. Kaya kinuha na namin agad yung mga gamit namin. Ito na guys, palabas na kami ng Tribe HQ, nagpaalam lang kami. And then, mamaya, ito na guys, kalsada, papunta na sa car park. Bali, lalagay na namin yung mga gamit namin sa sasakyan. And then, tamang drive na tayo, pabalik sa Cavite. Ayun ako guys, grabe, sunog na sunog ako. Tapos syempre, pagod na pagod din. Overall guys, sobrang solid ng experience na to. Syempre, hindi mawawala, break time muna tayo guys. Pumunta kami rito sa karinderya na to. And then umorder kami dyan syempre ng Lomi Batangas. Mabisang mabisa. Sarap. Grabe yung kain namin yan guys, pang next week na. Paano kasi gutom na kami. Umorder na rin pala kami dyan guys ng takeout namin. Ito guys si Ate Pao tsaka si Kuya Mike, nag-Gatorade. Ito mo si Kuya Mike oh. Grabe oh. May hangover pa guys. Oops, ito na. Waiting na lang kami dito para sa aming pagkain at ayun, dumating na nga. Grabe guys, sobrang overload. Mura lang din yan. I think this is around 400 pesos yata. Sulit na rin guys. Naubos namin yan. Grabe, ang sarap. Solid talaga yung Lomi Batangas dito. Hindi ka talaga magsisisi. After namin dyan kumain, rekta na kaming umuwi. And this concludes our intro to freediving video.